Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Paunang pasasalamat po kung sakaling mapansin niyo ang kwentong ibabahagi ko. Matagal na akong nakasubaybay sa mga kwento niyo. Katunayan, naging palipas oras ko na ito. Maliban pa diyan, dahil sa pagkawili ko sa pakikinig, kahit nasa trabaho ako ay ginawa ko na tong pangpaboost ng mood ko. Noon kasi ay may karanasan ako sa mga kababalagan. Hindi lang basta nakakatakot, kundi sobrang nakakapangilabot. At masasabi kong naging panghabang buhay kong yugto ito. Hindi ko po kasi inakala na umiral pala yung mga lamang lupa na yan. Nung kabataan ko pa, madalas akong kinikwentuhan ng tatay ko patungkol sa mga engkanto. Hindi talaga ako naniniwala. Kumbaga, mitolohiya lang. Until such time na nagkaroon ako ng karanasan at ito ang nagpabaliktad ng aking pananaw. Sa pagkakatansya ko ay nasa edad 14 na taong gulang ako noon. Nakatira kami sa lalawigan ng Samar, bandang Maslog. Sa liblib na bahagi ito, ito yung lupain na pinagmamay-ari ng aming angkan. Buhay pa ang lolo Ethan at lola Paling ko noon. Bagamat nasa tagong lugar pero masasabi kong angat ang pamumuhay. Dulot na rin ito ng sakahan at iba pang negosyong meron ang lola at lolo ko. Take note, ang kasaganaan ng buhay ni lola at lolo ay may nakatagong sekreto pala. Malalaman natin yan sa kabuuan ng kwento. Naalala ko pa noon na sina nanay at tatay naghiwalay. Ito kasing nanay ko, ayon sa aking ama, ay may kinalolokohang kabit umano. Kaya ayon, walang pag-aalangang nilayasan niya ang aking ina. Sinama ako ng tatay at dito na kami nakatira sa bahay ng lola at lolo. Yung bahay ay parang hasyenda. 2 palapag, ang baba at itaas. Kapwa may beranda. Ang sa itaas ay nakaharap sa may sakahan, habang ang sa baba naman sa pasilyo patungo sa kalsada. May ilang mga kapitbahay pero ang lalayo ng agwat nun. Magiging praktikal lang po ako. Gawa ng ang inilalarawan ko ay kung ano ang magiging kalalabasan ng pamilyang may hindi magandang relasyon. Nasaktan ng tatay ko pero kalaunan ay nakausad na rin. Si nanay naman ay wala na kaming komunikasyon. Napakahirap para sa akin pero magpaganon pa man ay tinanggap ko na lamang ang katotohanan. Hindi talaga kami mahal ng nanay ko. Si tatay nang namahala sa lupain nila lolo at lola. May mga kapatid naman ng tatay, kaso ay may mga sariling pamilya at nasa ibang bansa nakatira. Literal talaga na bukod sa negosyo ay may natatanggap pang buwanan ng lolo at lola mula sa 2 kapatid ng tatay ko sa abroad noon. Diba, hindi na kinakailangan pang magtrabaho. Maging ako nga noon, may natatanggap din. Mga 2 taon sa pananatili, may napapansin ako kay Lolo Ethan. Madalas itong nasa likod ng bahay, bandang likuran ng kubeta. Nakabukod kasi ang kubeta sa bahay nun. Tapos ay may malaking puno ng madre kakao at ilan pang nakakakilabot na mga puno. Yung mga hugis nito ay parang may mga mukha nun. Si Lolo naman ay naroroon at naglilibot-libot. Nakikita kong parang may kinakausap pero wala namang ibang tao maliban sa kanya. Gusto kong lumapit kaso pinili kong masdan na lamang siya kasi hindi ko kinakaya ang lugar. Sa postura pa lang
halata ng may hindi maganda. Malay mo, may ahas pala doon. Tinatanong ko na lang ang Lola Paling. Napadaan kasi ito sa aking likuran at patungo sa mga sinampay nun. Ayon naman kay Lola Paling ay matagal na umano siyang nagpupunta doon. Araw-araw. Nitong ilang araw mo lang ba napansin? Hindi pa sinisilang ang tatay mo. Diyan na namamalagi ang lolo mo. Paliwanag sa akin ni Lola nun. Ano naman pong ginagawa niya dyan, La? Mukhang kinakausap niya yung sarili niya. Para bang nagdarasal? Tanong ko naman. Si lolo mo yung tanungin mo dyan. Gustong galing sa kanyang sagot. Apo, may kakaiba sa lolo mo. Nagtaka ako nun. May kakaiba daw sa lolo ko. Siyempre ang unang papasok sa isip ko, nilayasan ng katinuan si lolo. Sino ba naman hindi parang baliw talaga akong titingnan. Hindi na nagsalita pa ang lola. Nakangiti lamang ito habang papakit na ng bahay. Nang mga sandaling yon, hapon na. Sa pagkakatansya ko ay nasa 4:00 yon. Si lolo ay naroroon pa rin. Hanggang sa nakita ko siyang bagyang umupo. Tapos ay gumapang na parang pusang may sinusundan. Sa maniwala man kayo o sa hindi, pinipigilan ko lang matawa. Nakakatuwa talaga siyang tingnan nun. Bigla na lamang hihinto tapos bibilis ang paggapang. Hanggang sa makarating sa likod na mismo ng kubeta. Dito, hindi ko na siya nakikita nun. Kaya, sinuri kong likuran. Nakikita ko ang lolo na nakatayo lang pero may kinakausap. Kung kaya nun, gumilid ako sa dingding ng kubeta. Nagtago ako. Baka kasi pagalitan ako ng lolo. Lalo pat sa mga sandaling yon, hindi na mawari ang itsura ko sa tuwa. Konting kiliti na lamang ay sasabog ng bibig ko sa tawa nun. Pero maya-maya pa, habang nagsasalita si Lolo Ethan, nakarinig akong may sumasagot. Nakakakilabot ang boses nun. Para bang pusang galit. Pero naiintindihan ko ang mga kataga. Tumatawa pa nga ito at palabiro nun. Pero alam niyo ba, kahit man gano'n ay hindi ko tinangkang sumilip. Ewan ko, basta, hindi pa man ako naniniwala noon sa mga katatakutan pero talagang kinilabutan na ako noon. Pinili ko noong bumalik ng bahay. Maingat akong naglakad at iniiwasan ko makatapak ng tangkay. Pero, Warren, anong ginagawa mo diyan? Tawag ni Lolo. Hindi ko alam kung paano niya na lamang naroroon ako. Samantalang hindi ko naman siya napansing nakatingin sa akin noon. Hindi ko din alam kung lalapit ba ako sa kanya o hindi. Hanggang sa muli niya akong tinawag. Dito ay hinanda ako ang sarili ko. Napabuntong hininga pa ako noon tapos sinipat si Lolo. Pero nang makarating ako sa likod ng kubeta, wala naman doon si Lolo. Hanggang sa nakarinig ako ng hagikik ng tawa. Mula ito sa boses ng kung ano kanina. Hindi ko alam kung saan nagmumula. Basta sa pagkakarinig ko ay nasa tabi ko lang yon. Wari ba'y nasa likod lang ito ng tenga ko. Kumaripas ako ng takbo noon. Yung takbong parang hinahabol ng aso. Saka pa lamang ako huminto nang makarating sa bahay. Muli kong tiningnan ang lugar, pero wala na ang lolo ko doon. Walang ano-ano. May kumalabit sa akin na halos panawan ako ng paningin sa gulat. Paglingon ko, si Lolo Ethan ang nakita ko.
Napaatras ako noon at nalaglag yung paa ko sa baitang ng hagdan. Dahilan para matumba ako. Si Lolo ay hindi magkamayaw sa kakatawa, habang ako naman ay hindi ako nakapagsalita. Hindi nga ako nasaktan, maski nayandak pa ang puwetan ko sa lupa. Bagkos ay mas nanaig sa akin ng matinding pagkabigla nun. Saan ka ba galing? Parang gulat na gulat ka ata ng abutan ko. Wika ni Lolo nun. Binalot ako ng pagtataka. Hindi ko alam kung totoo ba o hindi ang sinasabi niya. Papanong nagtanong pa siya sa akin, alam niya naman talaga kung saan ako galing nun. Si Lolo naman nagkukunwari pa. Tinawag niyo nga ako Doon huwag mong sabihing bingi ako. Ano ka mo? Doon. Paano ka naman nakarating doon? Wika ni Lolo. Dito ay pinipigilan ko lang talaga ang sarili ko na makapagbitaw ng salita. Tingin ko talaga kasi pinagkakatuwan ako ni Lolo. Kaya yun, giniit ko na talagang sinangbit niya ako at nakita ko din siya doon sa may kakahuyan. May kinakausap nga kayo sa likod ng kubeta. Parang pusa yung boses. Lo, wag naman kayo magbiro ng ganyan. Ano bang sabi mong nagbibiro? Noroon ako sa itaas Kabababa ko lang. Nakausap ko pa nga ang lola mo. Sabi niya sa akin ay nakikita mo ako lagi doon sa may likuran. Abay, ikaw atang nagbibiro, apo. Hindi na lang ako nagsalita noon. Sobrang gulo ng isip ko. Nakikita ko sa mukha ng lolo na seryoso naman siya sa pagsasalita. Yun bang kapani-paniwala yung salaysay niya? Ilang araw ang nakalipas. Dulot ng matinding paggabagabag. Hindi ako nakakatulog ng maayos. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang tagpong yon. Naisip ko tuloy na ako ang nababaliw at hindi si Lolo. Sino ba namang matinong tao na makakasilay ng ganon? Parang totoo na, parang hindi. Basta, nakakaloko talaga. Makalipas noon, ilang araw, dulot ng pagdududa ay minatyagan kong mabuti ang lolo. Himala namang hindi ko na nasilayan doon sa may likuran. Salip, madalas ay nasa itaas na ito ng bahay. Doon ito sa beranda laging nakatambay. Nakatingin ito sa malayo na waribay may malalim na iniisip nun. Ganun lang ang nakikita ko. Hanggang sa inisip ko na lamang noon na baka lahat ng nasilayan ko panaginip lang. Panaginip ng gising. Kumbaga, para lang akong nalipasan ng gutom at kung ano-ano na lamang ang sumasagi sa isip at nakikita ko noon. Isang gabi, nagising ako dahil sa sobrang pananakit ng tiyan. Ang naging sani siguro noon ay yung mga kinain kong langka. Parang sasabog na butsi ko noon. Mabuti na lamang at nakaabot pa ako sa kubeta. Hindi ko na alintana noon ang dilim. Wala kasing ilaw sa kubeta noon. Doon lamang sa kanto ng bahay na kung saan sa kaliwang bahagi ito. Nakikita ko naman pero hindi umaabot ang liwanag hanggang sa may likuran. Habang nakatulala at nakahinampiling, yun bang nakatukod ang kamay sa baba habang nakaupo nun. Nararamdaman ko talaga yung sobrang sakit ng tiyan ko. Tumitingala ako sa may kisame. Wala lang naman. Basta ang nanaig talaga sa akin noon, makapagbawas. Hanggang sa walang ano-ano, nakarinig na lamang ako ng mahinang kaluskos. Galing ito sa likuran ng kubeta. Pinakinggan ko yung maigi. Nawala naman pero ilang segundo lamang ay bigla na lamang may nagsalita nun.
nakarinig ako ng boses at galing ito sa lolo ko. Kakatapos ko lamang noon magbawas kung kaya nang makapaghugas na ako ay tumungtong ako sa bawl ng kubeta. Sinilip ko ang siwang ng kisame at doon ay nakita ko ang lolo. Nakatayo ng mga 2 dipa mula sa likod ng kubeta noon. Unang pumasok sa isip ko, syempre, guni-guni naman. Kaya ayon, lumabas ako ng kubeta at tinungo ko ang likuran. Dito, alam kong hindi na guni-guni yon. Si lolo talaga at may kaharap itong nakakakilabot na nilalang. Hindi ko maidetalya ng maayos sa mga sandaling yon. Basta, nakatungtong ito sa sanga ng maliit na kahoy. Nakaupo at nakatitig sa akin. Yung mga mata ay kitang-kita ko na parang mata ng pusa. Yun bang kapag tinatama ng konting liwanag, kumikislap? Ganon. Kitang-kita ko ang mga ngipin nitong pantay. Matutulis at yung iba, kulay itim at merong ginto. Gusto kong kumpirmahin kaya lumapit ako dito pero gusto ka niya. Gusto ka ng kaibigan ko, Warren. Wika ni lolo. Nakangiti ang lolo na parang baliw. Unti-unting pinipihit ang ulo habang nakangiti lang. Yun bang kinuna ng larawan na klase ng ngiti? Kahit lolo ko pa yon, hindi maganda tingnan at sobrang nakakatakot talaga. Umatras ako pero inangat ng lolo ang kanyang kamay at muling nagsalita. Ano ka ba? Tinatakot lang kita. Lumapit ka at huwag ka mag-alala. Hindi mananakit itong kaibigan ko. Hindi ko alam kung lalapit ako noon o hindi. Nakatitig pa rin sa akin ang nilalang na yon. Hanggang sa lumundag ito sa lupa at naglakad patungo sa akin. Maliit lang pala. Lampas tuhod ko lang ang tindig pero napakahaba ng kamay. Sumasayad sa lupa. Nakangiti yun pero magpaganon pa man ay nakakatakot talaga tingnan. Hanggang sa nasa paanan ko na banda at nakatingala ito sa akin. Hindi ako nakagalaw. Lahat ng balahibo ko sa katawan, ramdam ko ang pananayunon. Yun bang parang inihipan ako ng malamig na hangin. Inangat ng nilalang ang kamay nito na wari ba'y gustong makipagkamay. Gustong hawakan ng kamay mo para ipaabot na ang nakikita mo ay totoo. O sige na po, ayos lang, walang mangyari sa'yo. Sabi ni lolo sa akin. Kontra man sa loob ko pero inabot ko na lamang din ang kamay ko na yon. Matapos kong iabot, hinaplos ng nilalang ang palad ko. Hindi ako makapaniwala. Naging sobrang gaan ng pakiramdam ko nun. Yung takot sa mga sandaling yon, nawala. Parang may kung anong gumagapang sa katawan ko na malamig at masarap sa pakiramdam. Kamusta, Warren? Huwag ka matakot sa akin. Hindi ako nananakit ng tao. Maliban na lang sa hindi ka dugo ni Tata Arabol. Wika ng nilalang. Nagtaka ako. Hindi ko alam kung sino itong binanggit niyang Tata Arabol. Hanggang sa bigla na lang nagsalita ang lolo. Ako ang tata. Tata Arabol ang tawag niya sa akin. Tata Arabol kasi ang binansag sa akin sa mundo nila. Naniwala ka ba sa mundo na naiiba sa mundo natin, Apo? Nang mga sandaling yon, hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi ng lolo. Hanggang sa naalala ko ang mga nangyari kumakailan. Yung mga sandaling nakita ko si lolo sa likod ng bahay. Tapos nagmistulang na naginip ako ng gising nun.
Tinanong ko ang lolo patungkol doon. Ang sabi ni lolo, totoo daw yon. Nagkunwari lamang daw siya dahil hindi pa daw napapanahon. Pinakiramdaman niya kasi muna ang nilalang. Gawa ng unang makita ako nito ay galit na galit sa akin yon. Ewan ko kung bakit nagustuhan ka niya. Marahil ay dahil sa lagi kitang nababanggit sa kanya. Ang pangalan niya ay Ago. Nuno siya, Warren. Ang lola mo ay matagal nang alam to. Alam mo ba po, dahil sa kanya ay lumago ang pamumuhay natin. Siya lang naman ang dahilan kung bakit tayo hindi naghihikaos. Wika ni lolo. Hindi ako nakapagsalita nun. Iniisip kong maigi ang buong sitwasyon. Mula kay lolo at lola. Maging si Tatay Rene, wari ko'y alam din ng ama ko. Sinariwa ko ang bawat alaala. Hanggang sa natulala akong minsang nakita ko din pala si Tatay Rene sa may likuran ng bahay. Mabilis kong tinanong si Lolo Ethan. Ang sabi ko ay kung ako lamang ba ang hindi nakakaalam ng lahat. Tumango si Lolo. Oo apo, ikaw na lang. Yung tatay mo ay maliit pa siya. Kalaro niya na si Ago. Pasensya na at ayon kasi sa tatay mo ay wag ko na lang ipaalam sa'yo. Kaso ano bang magagawa ko kung ikaw na mismo makakatuklas? Isa pa nagustuhan ka ni Ago. Kaya ayon, hindi ako nag-alangan na ibunyag sa'yo. Matapos makapagsalita ni Lolo, yung nilalang na tinatawag niyang Ago, naglakad pa ikot sa kinatatayuan ko. Pero ang kamay nito ay nakadikit pa rin sa katawan ko noon. Nasagi pa nga yung pagkalalaki ko. Kaya yon, bagya akong pumitlag, kamuntikan ko pang matadyakan. Mabilis akong lumayo. Dinuro ko pa ang kamay pero imbis na matakot ay tumawa pa ito ng tumawa. Hindi na ako nakatiis nun. Kagad akong umuwi ng bahay at umakyat sa itaas. Habang papasok ako ng silid noon ay saglit akong napatigil at napatingin sa ibabaw ng aparador, patungong beranda. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang igirin, nakahugis noong nilalang na yon. Dito ko palang napagtanto na yung bagay na araw-araw kong nakikita at binabaliwala ko lang. May malalim palang dahilan. Kung hindi ako nagkakamali, pinagawa ito ng lolo para dekorasyon sa bahay. Ang replika ng Ago. Kinabukasan, nagtungo ako sa lupain ng lola at lolo. Naroroon kasi namamalagi si tatay at halos hindi na ito umuwi. May maliit na kubo na kung saan ito ang ginawa niyang tulugan. Kagad kong tinanong ang patungkol sa aking natuklasan. Ito talagang lolo mo. Sinabi pa talaga sa'yo. Hindi niya sinabi sa akin, tay. Natuklasan ko nga, di ba? Ano ba't matagal na pala to at hindi niya man lang sinabi sa akin? Anak, wala akong maiisip na may dadahilan. At kung meron man, hindi ka rin naman kaagad maniniwala eh. Tugon ng tatay ko. Dagdag pa nito, panay sabi na daw ni Lolo Ethan na ako ang hahalili sa lihim ng lolo. Kagad akong kumalma. Ako? Naku, ayoko nga. Lalayas na lamang ako dito, tay. Maging ako, hindi ko gusto ang pagpapasya ng tatay anak. Pero ano bang magagawa natin? Sabi niya, ikaw daw yung nagustuhan ng nilalang eh. Ang akin naman ngayon anak na walang problema. Swerte ang dala ng nono na si Ago na yon. Alam mo bang marami ang mga katulad ni Ago? Tinitingala ang lolo mo ng mga kauri nila. Ang tawag sa kanya Tata Arabol. Ang ibig sabihin nun, hari ng mga Ago. Kagad kong naalala ang sinabi sa akin ng lolo. Ang mundo na hindi nabibilang sa mundo ng mga tao
At ang koneksyon nito ay kung bakit tinatawag si Lolo na Arabol. Hari pala siya. Pero ang tanong, paano? At maaaring nakapunta na si Lolo doon sa mundo ng mga nilalang na yon. Akong baliw sa kakaisip ng kakahanap ng kasagutan kung paano nangyari ito. Mula noon, halos araw-araw ko nang nakikita ang Lolo sa may likuran. Nakikita ko rin ang nuno. Si Lola naman ay kala ko hindi nagtutungo sa likod ng kubeta pero katulad ng Lolo, sumisimple din pala ang Lola doon. Minsan ko na rin nakita ang Lolang may bitbit na makinang na bagay mula sa may likuran. Parang ginto yun. Basta kulay dilaw na halong puti at kumikinang. Sinubukan kong tanungin ang Lola pero tinatawanan lamang ako habang sinasabi ang mga katagang, "Wala to. Nakita ko lang sa likod. Maganda kasi apo." Matapos noon ang bilis ng lakad ng Lola, kaagad na umakyat sa may itaas. Nakita ko pang napadaan sa bintana sa itaas at dumungaw pa yun sa akin. Makikita sa mukha nito na animoy nag-aalala. Parami ng parami ang mga katanungan sa isip ko noon. Hanggang sa hindi naglaon, kinain na ako ng matinding kuryosidad. Gusto ko nang alamin ang kabuuan nang sa ganon ay mapanatag ang isipan ko. Pinili ko noong lumapit sa may likod. Natatakot man pero tiniis ko lang. Sa mga panahong yon ay kung hindi ako nagkakamali, araw ng linggo, wala ang Lola at Lolo sa bahay. Nagtutungo kasi ang mga ito sa bayan para makapamili ng makukonsumo nun. Si tatay naman sa ganong araw, nakikipag-inuman ito sa mga tao doon sa lupain. Tinitigan ko ng mata sa mata ang nunong si Ago. Naroon ito sa ilalim ng malaking puno ng madre kakao. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na unti-unti na akong lumalapit sa kanya. Umabante ako patungo sa nunong yon, na hindi ko man lang hinahakbang ang mga paa ko. Para akong hinihila ng kung anong puwersa. At habang nangyayari yon, ang mga dahon ng madre kakao ay unti-unting bumababa. Hindi ko alam kung bakit. Pero kitang-kita ko ang mga sanga ng punong yon na gumagalaw. Wari ba'y tao na may sariling buhay? Wala na. Siyempre yung pagpipigil na matakot ay sumabog na nun. Basta't parang hihiwalay ang kaluluwa ko. Hanggang sa isang dipa na lamang ang layo ko doon kay Ago. At dito ay nakita ko ang kanyang mga mata na iba na ang kulay. Mapula-pula at nanlilisik na parang galit nun. Kung may sadya ka, lumapit ka at huwag kang mag-alangan. Kawalang respeto yan sa akin. Ano bang sabi ko? Hindi ako nananakit. Wika ng nilalang na yon. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Madalas ko nang nasisilayan si Ago pero sa puntong yun pa lang ko siya nakitang galit na galit. Sino ba namang lalapit ka agad? Hindi ka tao. At kahit hindi ka nananakit, pangit pa rin yung mukha mo at nakakatakot eh. Matapos kong makapagsalita, mas nagalit ang nilalang at tumindig ito ng maayos. Inangat pa ang dibdib na wari nag-aangas. Yung mga kamao nito ay nakatikom pa na animoy makikipagsuntukan. Binangga pa ako na parang bata tapos nagsalita ng, Pangit ako para sa mga mata mo. Pero mas pangit ka para sa akin. Nasa magkakaibang mundo tayo at natural lang na hindi natin magugustuhan ng isa't isa. Pero pinaintindi naman kita. Gusto mo bang lumpuhin kita? Galit na wika ng Agunon. Ganoon na lamang ang paghingi ko ng paumanhin.
Kulang na lamang ay lumuhod ako para iparating sa kanya ang taos-puso kong paghihingi ng tawad noon. Mabuti na lamang at maya-maya pa'y nawala na ang pamumula ng mga mata nito. Hindi na rin nakasimangot. Pero kung kumilos, mahahalata mong suplado yon. Naglakad ang nuno at naupo ito sa ugat ng kahoy. Kasabay noon ay ang pag-angat naman ng dahon ng madre cacao. Napabuntong hininga ako at gumaan ang pakiramdam. Hanggang sa... Anong sadya mo sa akin? Sinabi ko naman ang pakay ko. Ay na nga, yung mga katanungang naglalaro sa diwa ko. Isiniwalat ko lahat nun. Isa na dyan ang papano nagkaroon ng ugnayan si Lolo Ethan sa nilalang. Ang sabi naman ni Ago, mula umanong maitayo ang bahay ng Tata Arabol, doon sa kinatitirikan ng bahay ng lolo at lola, ang tirahan mismo ni Ago. Walang pakundangang sinira ang bahay ng nuno at dahil doon ay nagalit umano ito. Si Lolo Ethan ay nakaranas ng pagkalumpo ng halos 1 taon noon, hanggang sa nakalapit sa isang medium at noon ay nalaman nitong sanhi. Kinausap at inalayan si Ago. Natatawa pa si Ago dahil tipikal na daw mga pag-aalay na wala namang saysay noon. Kalaunan, naawa ang nilalang. Nasukat ni Ago ang katatagan kung kaya yon ay binigyan niya ng pagkakataon ng Lolo Ethan. Hanggang sa nalaman din ng nilalang na mabuting tao pala si Lolo noon. Naging magkaibigan sila hanggang sa kinilala na si Lolo Ethan bilang Tata Arabol. Yan yung ikakalawang itatanong ko, Ago. Yang Tata Arabol, paano siya tinawag na ganyan? Dinala ko siya sa mundo namin. Tugon ni Ago nun. Yun lamang ang tanging sagot ni Ago na siyang nagpahinto panandalian ng aking paghinga. Tumutugma lahat ng mga hinala ko. Ang tanong ngayon, ano naman kaya ang itsura ng lugar ng mga nuno? Pero hindi ko pa man yun nasabi kay Ago, ay muling nagsalita ang nilalang. Ayon dito, isasama daw ako ni Ago sa kanila. Yan ay kapag ginusto ko. Nagkibit balikat na lamang ako noon. Pero dahil na rin sa gusto ko talagang malaman ang lahat, tumango ako at sinabi kong sasama ako. Pero sa isang kondisyon. Wika ko pa noon. Dapat akong maibalik o makauwi noon. Naku, mahirap na, di ba? Malay ko ba? Basta bigla ko nalang naalala yung mga kinikwento ng mga klase ko na hindi ko naman pinaniwalaan noon. Na kapag nakapasok ka umano sa mundo ng mga engkanto, papakainin ka ng mga pagkain galing sa kanila, tapos hindi ka na makakauwi pa. Maaring kaning itim at puti, prutas na may kakaibang kulay at mga bagay na ginagawang panlinlang ng mga nilalang, para maakit ang isang tao at hindi na bumalik pa. Gaya ng mga ginto at diamante. Sa oras umano na tanggapin ng mga ito, hindi ka na makakauwi pa. Kaya ganoon ang pag-aalala ko noon. Ang sabi naman ni Ago ay natural na makakabalik daw ako. Magagalit si Tata Arabol kapag hindi umano ako nakabalik noon. Mataas ang respeto nila sa lolo ko kaya anumang sinasabi nito ay kaagad sinusunod ng mga nilalang na kagaya ni Ago. Matapos kong makapagmuni-muni, bigla na lamang nagbago ang buong itsura ng kapaligiran. Totoong nagbago at yung malaking puno ng madre cacao, naging puno ng hindi ko matukoy na kung ano. Sobrang laki ng punong yon. Buhay na buhay ang kulay at sa itaas, may mga nakikita kong nagtatalunan. Palipat-lipat ito ng sanga hanggang sa unti-unting bumababa ng puno nun. Mga kauri yun ni Ago na nagbubungis-ngisan pa.
Animoy tuwang-tuwa ng masilayan ang presensya ko noon. Sa pagkakatansya ko ay nasa lampas 20 ito. Iba-iba ang kasuotan pero makikinang. Si Agu lamang ang nakikita ko doong dugyot. Paano ba naman kasi? Halos lahat ay malinis tingnan. Tapos may mga magagandang suot. Samantalang itong si Ago ay parang pulube. Ang takip lamang kasi sa katawan ay balat ng kahoy nun. Tapos kung titignan si Ago ay parang napakabaho pa. Hindi na kontento ang aking paningin. Iginala ko pang ito at sinipat ang kinaroroonan ng bahay namin. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Dahil may bahay doon na malaginto sa kinang. Maliit lamang ito pero sobrang ganda. Ang sabi ni Ago, bahay umano niya yon. Pero hindi niya na tinitirahan pa dahil nasa poder ni lolo at lola ito. Kapag nanatili si Ago doon ay magbabago ang lahat. Magkakaroon ng sumpa ang bahay, imbis na swerte. Ang likod umano ng naturang bahay niya ay gibana. At ito ang tinamaan ng mga taong gumawa noon ng bahay nila lolo at lola. Dagdag pa ni Ago ay siya umano ang Tata Arabol dati. Pero pinasa niya ito sa lolo ko. Tinanggap ni Ago ang magiging kapalaran nito. Ang paglipat kasi ng kanyang bansag, ang magiging kapalit nito ay ang pagiging duka sa mundo nila. Pero masaya naman siya kahit pa nagkaganon. Walang kwenta umano ang pagiging mayaman kung wala namang natutulungan. Si Lolo Ethan umano ay may mga natutulungan nun. Kaya ayon, matapos niyang malaman ang kabutihan ng loob ng lolo ko, si Lolo Ethan na ang naging Tata Arabol. Napabitaw ako ng mga mabigat na salita nun. Hindi dahil sa namangha ako sa malagintong bahay. Bagkos ay namangha ako dahil itong mga nuno ay para ding mga tao. Pwedeng magsakripisyo para sa iba. Makamtan lamang ang hinahangad na pagtulong. Siguro, ito'y nakakapagpasaya sa kanila. Di ba gano'n naman tayo? Puwera na lamang sa mga hindi mabuting tao. Masaya tayo kapag nakakatulong. Napagtanto ko na hindi pala dahil sa malaki ang lupain kaya masagana ang buhay ng lolo at lola. Hindi din dahil sa pinapadala ng mga anak na nasa labas ng bansa. Bagkos ay dahil ito sa nuno. At alam ko na yung hawak ng lola, ginto yun. Kung hindi ako nagkakamali. Maaring ibinigay ito ni Ago para sa pangangailangan namin nun. Pagkatapos ng lolo mo, ikaw na ang susunod na Tata Arabol. Ayaw kasi ni Rene. Sobrang garboso niyang tatay mo. Ayaw umasa sa amin. Sa bagay, napalaki ni Tata Arabol ang anak niyang hindi umaasa sa iba. Wika ni Ago. Hindi na ako sumagot sa mga sinabi niyang yon. Nagdadalawang isip ako, Sir Seth. Bagamat alam kong giginhawa din ang buhay ko pero hindi ko alam ang pwede o nakalakip na responsibilidad nun. Sa katagapalang na pagtulong sa kapwa, naiisip ko noon na mabigat ito. Hindi naman sa pagiging makasarili pero pinag-iisipan ko talaga ang mga desisyon para hindi ako magsisi nun. Ilang segundo lang, habang tinatanaw ko ang malagintong bahay, ay unti-unti itong nagbabago. Yung magandang bahay ay bigla na lamang nawala. Bagkos ay napalitan ito ng bahay namin. Na mga sandaling yon ay nawala ang pag-aalala ko. Nakabalik na ako sa tunay na mundo. Pero ang ipinagtataka ko lang ay bakit nasa ibang direksyon ng araw. Nasa silangan kasi ito kanina pero ngayon, palubog na.
Nakita ko pa ang tatay na naroroon sa bulwagan ng bahay. Pusap ni Lolo Ethan ito at halatang balisa mo ka. Tiyak na kanina ka pa hinahanap ng tatay mo. Iba ang oras sa mundo ng mga engkanto. Ang ilang minuto mo ay 10 oras na sa amin. Kaya huwag ka magtaka kung bakit hapon na. Wika ni Agunon. Hindi na ako nagsalita pa. Kaagad kong napagtanto na dahil pala yon sa lugar nila Ago. Umuwi ako at nang palapit na ako ng bahay, nakita ko ang tatay na paparating sa akin. Malayo pa lamang ay naririnig ko na ang mabibigat na salitang binibitawan niya. Kala ko kung nasaan ka na eh. Alam mo bang maghapon kitang hinanap? Nariyan lang naman ako sa likod, tay. Ano ka mo? Nasa likod. Umabot ako hanggang sa liblib ng lugar, hindi kita natagpuan ah. Tapos sasabihin mong nasa likod. Sobrang nag-aalala ako ah. Hinanap ko pa si Ago pero hindi nagpakita. Sumama pa ako sa kanya, tay eh. Walang hiya. Sumama ka? Paano kung hindi ka na nakabalik? Paano kung nasilaw ka sa mga bagay at nanatili ng 1 linggo? Anak, ang 1 linggo doon, maraming taon na dito sa mundo natin. Naabisuan ko na siya, Rene. Hindi lalampas ng 10 minuto kapag gusto dalhin ni Ago ang apo ko. Ano bang sabi ko sa'yo kanina? Mamayang hapon lamang ay lilitaw ng anak mo. Ayan, sumulpot na rin. Sa susunod na gusto mong punta doon ay magpaalam ka, apo ah. Ayos lang naman sa akin kasi kapag nasa loob ka ng lugar nila Ago, hahaba ang buhay mo. Kapag nanatili ka doon ng 1 buwan, paglabas mo ay matanda ng tatay mo. Siguro kami ng lola mo wala na. Hindi mo ba napapansin? Tingnan mo ay halos magsing-edad lang kami ng tatay mo kung titingnan. Sabat ni Lolo. May punto ang lolo nun. Hindi talaga siya masyadong matanda tingnan. Parang kapatid lamang ni tatay. Maging ang lola ay ganun din. Parang nasa edad 50 anyos lamang kung titingnan ng mga ito. Hindi na nagsalita pa si tatay noon. Umalis ito at nakita kong umiiling habang papalayo. Sa kabila ng pagiging payapa ng isipan ko, dahil nalaman ko na ang totoo, hindi pa pala doon naudyukan ng lahat. Si Lolo at Lola, may mga abilidad ito na hindi ko maipaliwanag. Siyempre, dahil bukas na ako sa paniniwala sa kakaibang nilalang, naging mas malapit ako kay Lolo at Lola. Pero may natuklasan ako noon. Ang lolo ko ay marunong manggamot. Maging ang lola, ganun din. May okasyon kasi noon sa pagkakaalala ko. Kaarawan ng tiyo kong nasa labas ng bansa noon. Hindi man nakauwi ang tiyo pero nagdiwang ang lolo at lola. Maraming tao noon sa bahay, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga nakatira doon sa may lupain. Hindi na nga nabigyan ng pansin ng iba dahil hindi na paglalaanan ng panahon. Sobrang abala kasi ng lolo at lola ko noon. Nung hapon na, may dumulog kay lolo na mag-asawa, sina Aling Lorna at Mang Jerome. Nanghihingi ito ng tulong dahil ang anak o mano nilang babae ay nahinto sa pag-aaral. Nagkaroon umano ng sakit na hindi matukoy ng doktor kung ano. Nadala pa nga daw sa Maynila para bigyan ng ikalawang opinyon. Cancer kasi ang hinala ng unang doktor. Pero kahit nadala pa sa modernong ospital sa Manila ng mga panahong yon, hindi pa rin matukoy kung ano ang sakit niya. Wala naman kasing mga palatandaan maliban na lamang sa bagyang paglaki ng kaliwang parte ng balakang. Ang lahat ng eksaminasyon ay normal at wala ding nakitang komplikasyon sa tiyan nun. Bagkus, kumapal lamang umano ang taba pero hindi naman peligro.
Pero hindi umano titigil ang doktor sa kasusuri. Ang problema nga lang, magastos at halos masimot na ang ipon nilang magpamilya. Kaya yon, lumapit na kay Lolo para humingi ng pabor. Manghihiram ng pera nun. Nang mga sandaling yon ay iilan na lamang ang tao sa bahay. Ang iba ay umuwi na. At ang naiwan na lamang ang mag-asawang sina Aling Lorna at Mang Jerome. Nasa labas kami ng bahay noon. Nakaupo sa harang ng beranda. Teka, ganun ba? Tapos kinukulang na kayo sa gastos. Naipatingin niyo na ba sa albularyo yan? Tanong ng lolo. Umiling si Mang Jerome. Ang sabi ay hindi umano gawa ng hindi naman sila naniniwala sa albularyo. Ang sabi naman ng lolo, dapat ay paniwalaan umano nila ang mga bagay na hindi pangkaraniwan. Lalo na ang nangyari sa kanilang anak. Literal na hindi na ito pangkaraniwan. Matapos noon, nag-aya ang lolo na dalhin sa bahay ang anak ng mag-asawa. Nagtanong naman ng mga ito kung anong gagawin ng lolo ko. Siyempre, gagamutin ko. Albularyo ako eh. Bukas na bukas din dalhin niyo dito ah. Sino ba sa anak niyo? Yung si Annalisa ba? Nagkatitigan ng mag-asawa. Mahahalatang nagtataka ang mga ito. Magpaganon pa man ay sinabi ng mag-asawa na si Annalisa nga daw, nasing edad ko lang halos noon. Maya-maya pa, umalis na ang mag-asawa. Parang ang walang tiwala kay lolo pero ganun na lang ang gulat ko. Nang kinabukasan ay bumalik ang mag-asawang ito. Dala na nito ang anak na patpating babae at maputlang mukha noon. Oh, abay akala ko'y hindi kayo babalik. Para kasi kayong dismayado. Bungad ng lolo. Nagbabaka sakali lang, Ethan. Baka magamot ng isang himala eh. Anong himala? Walang himala. Totoo ang sinasabi ko. Sus Mio, hari ka mo dali. Ayan Inday, dahan-dahan lang ah. Pilang! Pilang! Asan na ba tong gurang na to eh? May bisita. Itigal mo muna yung kakakalkal ng lupa diyan. Naroroon kasi ang lola sa likod ng bahay nun. Tatamnan niya ng bugambilyang gilid ng kubeta para hindi umano makita ang kung anong nasa likod. Baka kasi isipin ng mga tao ay nababaliw na kami. Lalo pat napapadalas na rin ang pagtungo ko sa likod nun. Na kung titignan ng iba, kinakausap ko ang sarili ko. Hindi kasi nakikita ng ibang tao ang nilalang, maliban na lamang sa amin. Nag-usap si lolo at lola, habang yung mag-asawa at ang anak nitong si Annalisa, nasa sala at nakaupo sa antigong upuan. Ako naman ay nakabungad sa hagdan paakyat ng bahay. Hindi ko alam kung anong mangyayari, dahil wala naman akong idea pa dyan sa albularyo na yan. Matapos makapag-usap ng lola at lolo, ay lumapit na ang lolo Ethan sa mag-asawa. Nagmungkahi ang mga ito na maghantay lamang ng mga 4 na oras. Sa bahay na lamang umano sila mananghalian nun. At kapag nakaramdam ng pagkapagod, ay may silid naman sa baba doon at pwede silang magpahinga. Nagreklamo si Mang Jerome. Ang sabi nito ay bakit mag-aantay pa sila ng 4 na oras. Wala daw pinag-iba sa ospital. Pinag-aantay din sila noon. Gusto mong gumaling ang anak mo, di ba? Pues magantay ka. Sagot ni lolo. Tapos ay nagtungo ito sa likod ng bahay. Doon ay nakita ko si Lola Pilang na naglalakad patungo sa likod ng kubeta. Na mga sandaling yon, alam ko na ang mangyayari. Papasok si Lola doon sa lugar nila Ago. At dahil madali lamang ang oras doon, kung kaya't pinag-antay ng lolo ang mga bisita.
Ang tanong, ano naman kaya ang pakay ng lola doon? Gusto kong magtanong kaso minabuti ko na lamang magmatiyag. Ayaw ko naman makadistorbo nun. Baka kasi napakasela nito at hindi pwedeng mabunyag. Matapos ang 4 na oras ay bumalik ang lola. Dito na ako lumapit. Nag-usap ang dalawa. Ang sabi ng lola ay saglit lamang siya doon. Hindi naman malayo ang mga halamang gamot na mga nuno. Alam ko, ako pa'y sinabihan mo dyan ako ang arabol. Magpakulo ka ng tubig. Oh, nariyan ka pala, apo. Malaman mo ngayon ang sekreto ng lolo mo. Bukod sa pagiging tata arabol. Yan kasing bisita natin, kinukulam yan. Hindi yan mapapagamot ng doktor. Wika ni lolo. Hindi ako nakapagsalita nun. Tumangulang bilang pagsang-ayon at sumunod ako sa lolo papasok ng bahay. Lumapit siya kay Annalisa at tinabihan niya ito sa may upuan. Yung mag-asawa'y halatang bagot na. Mantakin mo, 4 na oras na walang ginawa kung hindi ang mag-antay. Maging ako mababagot nun. Pinaliwanag ng lolo na kinukulam si Annalisa. Hindi ko alam kung paano natukoy ng lolo ang sakit na yon. Ang mag-asawa'y kumunot ang mukha na parang hindi naniniwala nun. Umiling lamang ang lolo. Nagkibit balikat. Ilang saglit lang ay may inabot na si Lola Pilang na tasang may mainit na tubig nun. Dito ko na nakita ang kung anong inabot ni Lola kay lolo sa likod ng bahay. Maliliit na bilog ito na para bang paminta. Tapos ay nilagay yon sa mainit na tubig. Nakita ko ang pagsabog ng kulay dilaw sa tubig na yon. Itim yung mga maliliit na bilog pero ang kinalabasan ay naging dilaw yon. Kitang-kita ko yon. Sobrang nahiwagaan ako. Ilang saglit lang, inabot na ang tasa sa mag-asawa. Nagmungkahi ang lolo na ipainom ang tubig sa anak nito. Napatakip ako ng bibig nun. Paanong hindi? Paanong ipapainom? Umuusok pa nga sa init yung tubig na yon. Maging si Mang Jerome ay nagreklamo. Umiiling-iling. Ang sabi palalamigin daw muna bago ipainom at baka mapaso nun. Huwag ka namang magbiro ng ganyan, Ethan. Mainit lang yan sa tingin mo. Pero hawakan mo ang tubig. Malalaman mong parang tubig lamang ito na galing sa gripo. Ginawa naman yun ni Mang Jerome. Makikitang nagkatitigan sila mag-asawa. Tumango si Mang Jerome at sinabing hindi nga mainit nun. Kahit umuusok ay hindi siya napapaso. Muling nagsalita ang lolo. Ipainom ka agad ito dahil mamaya'y mawawala pa daw ang bisa nito. Kapag nawala daw ang usok, kasabay nito ay ang pagkawala ng gamot. Sa loob ng tasang yon,